Guys, busog na naman tayo. Oh. Juice pa lang, sold na. Hello everyone, yan nga, hindi nga ako nakapagpigil yan guys. Inoff ko na nga lang, ito yung ating background at ito nga nag-voice over na nga lang tayo guys dahil nga sobrang ingay talaga. Alam niyo ba yung ano yung ingay guys kanina? Yan, yung intro pa lang, talagang sobrang ingay na. Yung aming kalsada guys, yun nga, binubutas na naman nila. Hindi ko nga alam guys kung anong tawag doon. Kumbaga, dito talaga natapat sa aming bahay. Kaya sobrang ingay talaga guys. At ayan nga, inoff ko na lang yung background ko dyan at ako na nga lang yung nag-voice over. Sobrang nakaka-istorbo talaga. Lalo pa dito kay Yayam na natutulog nga dahil tanghaling tapat nga guys. Ayan nga, paningang ingay nila. Kaya nga sabi ko nga kay nanay, pwede bang mamaya na nga lang. Kaya lang wala naman tayong magagawa dyan dahil nga yung schedule nila. Ito naman si nanay, tiniming niya nga talaga na natutulog si Yayam at yan nga siya katatapos lang din maligo. And after nga niya matapos maligo guys, ayan nga naglabalaba nga yan siya dyan at alam niya nga rin kasi na nandito ako, yun, alam niyang may magtitingin-tingin kay Yayam pagka nagising nga. Yung nga pa uli-uli nga si Yayam guys, nagigising talaga siya sa sobrang lakas ng makina nito yung pambutas nila sa asfalto. Ito nga guys, yung kalsada na to is kagagawa lang nila mga nakaraang buwan pero ngayon nga sabi nila may crack nga daw kaya inayos nila. Huwag niyo na nga lang pansinin guys, ayan nga pagbuka-buka dyan ng bibig ko dahil nga kanina habang nagbi-video okay nagsasalita nga ako. Yun nga lang, sobrang pangit pala pakinggan pagka gano'n na sinasabayan nga yung pagbubutas yung makina guys na nagbubutas dito sa kalsada. Kaya nga, ayan sabi ko, mag-voice over na nga lang ako. Yung mga oras na yan guys, ikararating ko nga lang din dahil almost half day din tayong nawala dito sa bahay dahil nga may mga bagay-bagay din tayong inasikaso sa labas. At yan nga guys, dahil nga umalis tayo kaninang umaga na wala pang almusal dahil nga kanina nga guys. Pagdating ko dito, nag-outgoing ako ng 6 o'clock. So pagdating ko nga guys, tamang ligo-ligo lang ako at ayun, nagbihis na nga rin dahil nga kailangan ko rin umalis ng maaga para naman madali ring matapos at maagang matapos nga guys. Dahil nga pagkatanghali na talagang napakataas na nga talaga guys ng araw at talagang masakit na sa ulo. Kaya ito nga guys, at least natapos ako nang hindi natapos ang buong maghapon. Kalahating araw pa lang nandito na ako sa bahay. Pero ayun nga guys, kailangan muna natin kumain dahil nga gutom na rin ako. At itong si nanay pala guys, inagluto rin ng masarap na ulam. Abay talaga namang nagustuhan ko guys. At itong si Yayam nga, talagang napakapihikan sa ulam guys. Pero ito nga, nagustuhan niya nga rin daw. Sabi nga ni nanay, maraming ang nakain itong bulinggit namin. Ang tawag pala dito guys, sa niluto ni nanay is lauya. At ayan nga, gustong gusto ko rin nga guys dahil may mga sili din na nilagay si nanay dyan. Yan talagang pinakapaborito ko yung habang kumakain ako nga guys, may mga sili. At yung mayroong kunting anghang, hindi nga talaga maanghang na maanghang yan. Buti na nga lang, nilagyan ni nanay guys ng 4 na piraso. Kaya kinuha ko nga rin lahat ng sili dahil nga masarap talagang i-partner yan habang kumakain tayo. Talagang pampagana kumain guys. Kaya wag na kayo magtaka kung habang patagal ng patagal ang aking pagbablog, ilumolobo talaga ako. Talaga namang masarap kumain pagka ganitong lutong bahay guys. At lalo na pagkaluto ni nanay. I-share ko na rin nga pala sa inyo guys, nung unang pagdating pala dito ni nanay sa amin, halos wala nga yan siyang alam na lutuin. I mean, hindi siya guys ganun kagaling sa pagluluto kasi nga doon sa kanyang pinanggalingan sa dati niyang tinatrabahuhan, meron din nga daw cook. Siya nga kasi guys, tamang nag-aalaga lang sa matanda, ganun lang, palinis-linis ng bahay. Yun po yung kanyang gawain doon. Kaya nung nandito na siya sa guys sa bahay, syempre no choice na siya. Lahat ng kanyang pwedeng gawin ay magagawa niya na nga. Kasi nga guys, pagka walang tao dito sa bahay, I mean, pagka sila lang ni Yayam, kailangan niya talaga magluto ng kanilang kakainin ni Yayam. At syempre, habang patagal ng patagal, marami na rin natututunan itong si nanay. At minsan nga guys, pagka hindi niya alam, tinuturo ko nga na doon siya manood sa YouTube para kahit pa paano, madagdagan nga yung kanyang kaalaman at yung mga hindi niya pa kayang lutuin guys, inare-recall niya nga. At ito nga guys, tingnan niyo, sarap na sarap ako sa pagkain dyan. Talagang gutom ako guys. Pagpasensyahan niyo na, ganyan talaga ako kumain, lalo pa pagka gutom na gutom. At ito nga, may binili nga pala ako dyan kanina guys na buko sa labasan. So dahil nga sarap na sarap ako nung tumikim ako doon kanina guys, sabi ko nga sa ate ko yun guys kanina, yung kasama ko, talagang ginoride ko muna siya. At yun nga guys, sabi ko nga sa ate ko, ibibili nga ako para sa ganoon, pagdating ko dito sa bahay dahil nga hindi pa rin ako nakakain, gagawa nga rin ako niyan. Tuloy na rin guys, o diba, makakatipid pa kami. Tuloy na rin guys sa aming merienda, sa merienda ni Yayam at ni nanay. Para hindi na rin kami bibili-bili ng soft drinks guys, dahil nga nakakasawa na rin at lalo pa para makaiwas na rin tayo sa ating UTI. O diba, hindi na rin talaga mawawala sa atin yan dahil nga dati pa lang mahilig na nga ako sa soft drinks. Ayan guys, tingnan nyo nga, sarap na sarap ako dyan sa pag-inom ng buko juice. At ang daming ang laman guys, talagang busog na busog ka, juice pa lang, busog ka na. At tingnan nyo nga guys, ang dami ko palang nakain sa mga oras na yan. Dahil nga dito sa ceiling to, talagang, ayan, talaga yung nagpapatakam sa akin. Nagpapagana kumain guys. Kita nyo nga at naubos ko. Sa dinami-dami kanina ng aking sandok, talagang naubos ko guys. At full pack na naman tayo nito at mamaya nga ako, hindi guys, ialis na naman tayo. So paano ba yun, hanggang dyan na lang muna.